Today's proclamation of the Word of God is in the second epistle of Paul to the Corinthians, chapter 3 and 4. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. And let our response be, the glory of the Lord will dwell in our land. Altogether, the glory of the Lord will dwell in our land. I will hear what God, the Lord, will speak, for he speaks peace to his people and to his saints. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Response. Holy is the Lord our God. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Response. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him, and shall make his footsteps our pathway. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Without end. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 5. Glory to you, Lord Jesus Christ. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gifts to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gifts there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gifts. Agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. The judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Please be seated.
Sa aton nga gospel, iya sa Matthew chapter 5, verse 20 to 26, gina-remind tayo ng ating Panginoon Hesus na hindi tayo magkaroon ng galit sa ating kapwa. Amen? Pero ang tanong sa ating lahat, nag-aabot ba sa atong kabuhi nga magkaroon kita akig sa atong isig katawo o wa? Kita man karon nakasayod kung ginahimo naton o wa. Amen? Pero sa iyang gospel, ginaimayin kita ko atong Ginoo na hindi kita magkaroon it akig sa aton nga isig katawo. Amarami. Ay kung mag-focus kita sa aton nga akig o galit sa atong isig katawo, ay daya magadaya katon it kapamakan. O mamay naton nga, daya, kung kita makahimo itsaya dahil sa aking, ay pubilidam. Makagtog kita sa impyerno kung hindi kita maghinawsog sa atong mga saya. Amen? Dahil do aking daya, do sanhi, it pagkasira o relasyon sa aton nga isig katawo, kabigid sa aton nga pamilya. Halimbawa, pag-abot sa pamilya, pisali sa ugta o pag-usapan. Pag-abot sa ugta, may mga membro pamilya nga wagid ka kasugot. Pisali kung bukon, it pareho ito pagmana kanda, it andang ginikanan. Agdigid mawaga, gakaroon gigit, akig, tunggod. O may mga pamilya man, gaabot gid sa limandahan, kung di gid magkasugot, di ba? O may pamilya man, gaabot gid sa payatyan. Dahil sa ano? Dahil sa manggad, kaya nagkakaroon it, akig. Kung dahil man natin sa mag-asawa, di gid mawala, may gakaroon gid it, sungguran, o akig, sabigay pag-istoryahan do, kwarta. Pero maigmangon, ginapadumdum kita atong Ginoo, sabigay katong mga laki, kung kita, nagkasaya, no? O either, do atong mga asawa nagkasaya, ay, kita mismo, magayapit sa atong asawa. Ag magpangayoit, pasensya ko ano, kung di mamat na wag kaintindihan. Kita mismo nga malaki. Amen? Tanaw ba ya? Bisali ka itong mga mag-asawa. Bago mag-asawa, hindi magkasugot, tanaw ang reaksyon. Pag-abot sa ugban, ano, masig balikid, di ba ya? Masig balikid. Ag, maba natin nga, wait kalinong. Pero, kung tao, isang kamag-asawa, may kahadlok sa Diyos, ay kita, yabigid ka itong malaki, kita mismo magayapit sa itong asawa. Amen? Magpangipasinsya, patawad. Ay, isipin mo kung kita Kristiyano, pag hindi makasugot, ay wagid it, but malami, yung relasyon sa bawat saga. Iyaban na niya, sa verse 23, therefore, if you bring your gift to the altar and remember that your brother asked something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Nga kung madumduman mo, may kasaya ka, ay wali ano yung mga hagad. Ano hagad? Prayer. Makipag-ayos ka sa imong brother o sa imong isig katawo o either sa imong asawa.
ay kung pabayaan natin doon, no? Pabuton pa natin pag-aaga, ay gintawan mo sansaro, demonyo sa imong kabuhi. Tama? Hindi naman na niya sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your wrath, nor give place to the devil. Kung tawaan na ito pagkakataon, do demonyo, ay pagkaagat ay aking kapaghihapon sa imong asawa. Pero kung ikaw may kahadlok sa Diyos, ay ikaw mismo, magkatao ay di ang Lord, Brad, sis, pasensya, patawa ko sa akong gingin mo. At least makita ni mo, ngawa mo pagtawi pagkakataon do demonyo magapanghikot sa imo nga kabuhi. Amen. Dahil Ginoo, do Espiritu Santo imo mag-remind mo. Nga hindi pagtawaan ipagkakataon do demonyo maga-wander sa mga isip. Ay kung tawaan mo ron, ay pag-aaga, galit ka pa rin. Dahil padondon kita ato nga Ginoo. Ngani, bago kita magtasagad sa Diyos, kumpaba kita, makipag-reconcile kita sa aton nga kapwa. Tapos, kung ayos yun, manaming yung relasyon, may kalinong. Amen? Happy together. Ang makita natin, kung kita magtasagad sa Diyos, ay malipayon din kita, yung batod Ginoo ato nga pangamuyo. Pero, ang mga niya sa verse 20, kung aton ko nga pagyapit sa atong isigatawo, kung pag-reconcile, bana sa verse 20, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Kung aton ko nga ginahimo, kapariho, kung iparisibo, kung iskriba, ay pakitang tao lamang, ngawat akig sa imong nga isigkataw, pero sa imong kasagipusoon, una gyapon imong akig, sa imong nga isigkataw, ay kahinatnan karon hay, hindi ka makasud sa ginharian ni Diyos. Ngani, kung kita, napatawad, no, sa ating isigkatawo, ay dapat halin sa ating ating pusoon. Agad kita, kung magapit kita sa Diyos, ay may kalinong, no, may peace of mind. At makita natin resulta kung kita humble sa ating isigkatawo, sa bigit sa ating Ginoo, kung kita magagapit sa nang presensya, ang mabato natin, lugrasya, agrokaway katong Ginoo, alin sa atong tigipuson. Dahil pagpadumdum ka ating ating Ginoo, nga kung magkakaroon kita at akig, hindi natin pagbuhayon. Kita mismo mag-reconcile. Amen? At dahil pagpadumdum ka ating Ginoo.